Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Lalaking namaril sa gitna ng pakikipaghabulan sa mga pulis sa Makati. Inaalam kung miyembro ng robbery hold-up at carnapping syndicate. Suspect, posible raw veterano na sa iligal na gawain. Pamilya ng bomberong binaril ng suspect, labis ang hinagpis. Komunidad kung saan nangyari ang shootout, balot pa rin ng takot. Sa gitna ng ipinalabas na travel advisory ng 5 bansa laban sa Pilipinas, mga operatiba ng Coast Guard doble kayod na sa pagsasanay laban sa anumang banta. Dagok na kinakaharap ni US President Barack Obama, bunsod ng pagkatalo ng mga kaalyado niya sa Kongreso, posible raw mangyari kay Pangulong Noynoy Aquino ayon sa Grupong Bayan. Palasyo sinabing masyado pang maaga para husgahan si Pinoy. At higanting mosaic ni dating Pangulong Cory Aquino, Guinness World Record holder na. Magandang gabi po. Nauwi sa trahedya ang pakikipaghabulan ng mga pulis sa isang armadong lalaki na pumasok sa hilera ng mga apartment sa lungsod ng Makati. Isang bumbero at isang sibilyan ang napatay ng suspect bago siya binawian ng buhay mula sa tama ng bala ng mga otoridad. Saksi si Steve Dailisan. Sa exclusive video na ito mula kay Sherilyn Mangana, kitang-kita ang lalaking ito na pilit isinasakay ang isang babae sa motorsiklo sa P. Santos Street sa Barangay Bangkal, Makati City. Huwag kang sumakay! Sa pagmamadali ng lalaki, di na tuluyang naiyangkas sa babaeng residenteng nakilalang si Rhea Ang. Tinakang humarurot ng lalaki, pero sunod-sunod ang putok na nanangaw mula sa mga rumispending pulis. Takasin mo lang ako, i-drive mo yung motor. Sabi ko, hindi ako marunong magmotor. May 2 anak ako, huwag mo kong papatayin. Sa pagpaputok ng mga pulis, tinamaan ang suspect. Iniwan niya ang motor sa kapinunteriya ang kalapit na hilera ng mga apartment. Sa kuhang ito, masasaksi ang nagtatakbuhang paalis ng kanikal ng mga bahay ang mga residente. Ang mga pulis naman, pilit nagtatago sa tricycle at jeep. Sa bubong ng isa sa mga apartment, muling namataan ang suspect. Nasa bubong! Nasa bubong! Ang 90 anyos na si Lola Gregoria Mesugas, nakasalubong din naman ng suspect bago ito tuluyang pumasok sa bahay ng anak nitong si Norma Teng. Pumasok ako dyan, tapos yung bakit, sinundan ako, saka akong inano ng baril. Tinutukan po kayo ng barel? Oo, medyo mahina tenga nito eh. Tinutukan kayo la ng barel? Tinutukan po kayo ng barel? Mama, Tinutukan kayo ng barel? oo, inupangan akong ganon. Kala ko namatay ako. Itinumba yung tangke ng gas namin. Mabuti na amoy ng mga anak ko sumisingaw. Buti hindi pinaputukan. Maya-maya umalis na sa bubong ang suspect at nagpunta naman sa apartment ni Edwin Aguinaldo. Dito na bumuo ng plano ng mga otoridad. Kinordon ang lugar at inilayo rin ng media. Pumesto ang SWAT sa bubungan. Sinisilip ang galaw ng suspect. Sinikap daw ng mga otoridad na siya'y pasukuin pero wala umanong tugon. Nakipag-usap pa yun eh sa negotiator na parang na-convince namin mag-surrender kung kan. Pero nung mga after ilang minutes na hindi na siya umiimik. Mag-alas-stress ng hapon kasama ang mga pulis. Pinasok ng Makati Mayor Junjun Binay ang apartment. Pero wala nang buhay ang dugo ang suspect sa ikalawang palapag. Lumalabas, fatal yung naging tama nitong nung tao. Bukod sa suspect, patay rin ang bumberong si FO3 Armando Bosin na tinangkang agawan ng motorsiklo ng suspect sa Macabulo Street. Ayon sa Makati Police District, tumanggi raw ang bumberong ibigay ang motorsiklo kaya siya binaril sa ulo ng suspect. Isa ring bystander ang patay. Nakilala siyang si Benjamin Sotelo. Nagsimulang abuli ng suspect nang sitahin ito at malaglag mula sa kanyang bag ang isang granadang di sumabog. Ando siya sa gilid, nagtatago. Tapos may hinalong katsa sa bag niya. Hinintuan namin, kaya doon, tumakbo. Tapos nalaglag yung granada na. Dahil sa kanyang maagap na pagresponde, bibigyang commendation si PO2 Leo Melindo, pati na rin sina PO3 Pedro Regulado at PO3 Antonio Nazaret na kasama sa mga unang nakabarila ng suspect malapit sa West Tower Condominium.
Ako si Steve Dailisan, ang inyong saksi. Labis naman ang hinagpis ng mga kaanak ng bumbero na binaril at napatay ng suspect sa Makati. Nakita na rin ng kanyang mga kaanak ang isa pang biktima na si Benjamin Sotelo. At live mula sa Makati City, saksi si Lala Roque. Lala. Vicky, narito na sa Funeraria Pilipinas sa JP Rizal sa Makati ang labi ni FO3 Armando Bose. At hanggang ngayon ay hindi pa rin matanggap ng kanyang mga kaanak ang biglaang pagpanaw nito ngayong araw. Wala na sigurong hihigit pa sa pigating bumalot sa asawa at anak ng nasawing bumbero na si FO3 Armando Bose nang dumating sila sa ospital ng Makati kanina. Halos hindi makalakad patungong morgue ng ospital ng Makati si Aling Jonah, misis ng napatay na bumbero. Ang pangalan nilang anak halatang nabigla pa rin sa sinapit ng ama. Hindi na nila naabutang buhay si FO3 Bose matapos barilin sa ulo ng di pa rin nakikilalang suspect. Kwento ni Aling Jonah, magka-text pa raw sila ng kanyang asawa bago maganap ang pamamaril. Hindi pa man tuluyang natatanggap ang nangyari. Mga mabuting alaala lamang ang kanyang nasabi sa asawang 24 na taon na sa serbisyo. Bahala nga niya. Itong darating, pero may 5 years pa kasi siya. Gusto mo. Mabait siya. Yun lang. Lambisyo. Yun nga lang. Lahat. At ginagawa niya pa sa prison. Bukod kay Bose, isa pang bystander na kinilalang si Benjamin Sotelo ang nasawi. Tumanggi muna sa ngayong magbigay ng pahayag ang hepe ng Makati Police kung ilan at saan tinamaan si Sotelo. Meron nang nag-claim ng body. Itinakbo rin sa OSMAC ang 76 anyos at lung cancer patient na si Anita Grijalde matapos basukin ng suspect ang kanilang compound. Kwento ng anak ng pasyente, nahirapan daw huminga ang kanyang ina dahil sa nerbiyos. Nakadagdag pa dyan ang pagtutok umano ng baril ng suspect sa lola niyang 92 anyos na. Nandun pa rin po yung nervyos. Inakbayan niya, tapos sinutukan sa tagaliran. Vicky, tapos nang i-autopsy ng SOCO ang labi ni FO3 Bose at mula naman dito sa Funeraria Pilipinas sa Makati ay dadalhin sa kanilang tahanan sa Novaliches ang labi ni FO3 Bose para doon iburol. Samantala, Vicky, ay nakuna na ng litrato at fingerprints ng SOCO ang di pa rin nakikilalang suspect at hanggang ngayon ay wala pa rin kumukuha sa labi nito na nasa Veronica Funeral Homes. Live mula rito sa Makati City, ako si Lala Roque, ang inyo saksi. Iniimbestigahan na ng mga otoridad kung miyembro ng isang sindikatong sangkot sa robbery holdup at carnapping ang lalaking namaril sa Makati. At dahil wala pang pagkakakilanlan ng suspect, tinitignan na rin ang laman ng mga SIM card na nakuha mula sa kanya. Saksi si Sandra Aguinaldo. Sa ikinilos ng suspect bago siya mabaril at mapatay, tingin ng Makati Police, masasabi raw na veterano ito sa iligal na gawain. Ayon pa sa pulisya, tila sinubukan pa raw ng suspect na sirain ang cellphone niya bago siya tuluyang bawian ng buhay. Kabilang sa mga anggulong sinisilip ng pulisya ay kung miyembro ba ang suspect ng sindikatong sangkot sa robbery holdup at carnapping. With a series of robbery hold-up incident na nangyari dito sa AOR ko, particular dito nga sa area ng Bangka, Limang Elista, and a week ago may shooting incident din sa Pio del Pilar. So, sabi ko sa mga tao ko, let's concentrate on this area, conduct tayo ng police visibility, yung Oplan Sita. Itong area na to kasi madali ka lang makalusot dito, paglabas mo, Pasay ka na kagad eh. Di ba? Pwede ka lumabas ng Manila eh. Kaya dito sa area na to, unlike kung pupunta sila sa District 2 area, malayo yung lulusutan nila ron. Madali sila kagad ma-tsempohan. Walang ID na nakuha mula sa suspect, kaya hanggang ngayon hindi pa ito nakikilala. Ang tanging nakuha sa kanya, isang Ingram at isang 9mm at 3 cellphone. Tinitingnan na ng Makati Police ang laman ng SIM card na nakuha mula sa mga cellphone ng suspect. Inaalam na rin kung may iba pa siyang kasama nang masita at makipaghabulan sa mga pulis. Nasa Veronica Funeral Home sa Pasay City ang bangkay ng suspect at hanggang sa mga oras na ito ay wala pa rin kumukuha sa kanyang mga labi. Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.